Kaibigan, mukhang muling umiinit ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ngayong mga nakaraang araw. May mga ulat tungkol sa posibleng panibagong pag-atake, peace negotiations na tila pumapalya, at lumalalang sitwasyon sa Strait of Hormuz na pwedeng makaapekto sa buong mundo. Pero ano nga ba talaga ang latest update ngayon? May posibilidad na ba ng mas malaking gyera? At bakit maraming bansa ang nag-aalala? Panoorin nyo hanggang dulo dahil pag-uusapan natin ang pinakabagong developments sa tension ng US at Iran. And before tayo magsimula, please like this video, subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest world news and international updates. Sa kasalukuyan, muling pinag-uusapan sa international community ang lumalalang tensyon sa pagitan ng United States at Iran matapos ang sunod-sunod na developments ngayong linggo. Ayon sa mga ulat, sinabi ni US President Donald Trump na the clock is ticking para sa Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon tungkol sa peace proposal ng Tehran. Marami ang nagulat dito dahil ilang araw lang ang nakalipas ay may usap-usapan tungkol sa posibleng panibagong military strike laban sa Iran. Ngunit bakit nga ba sobrang init ng sitwasyon ngayon? Balikan muna natin ang nangyari nitong mga nakaraang buwan. Nagsimula ang malalang tensyon matapos ang pinagsamang operasyon umano ng Amerika at Israel laban sa ilang target sa Iran noong Pebrero 2026. Dahil dito mabilis na tumaas ang tensyon sa Middle East at maraming bansa ang nag-alala na baka lumawak pa ang conflict. Pagkatapos noon, nagkaroon ng ceasefire o pansamantalang tigil putukan noong April. Pero kahit may ceasefire, hindi talaga naging stable ang sitwasyon. Parehong panig ang hindi magkasundo sa mga kondisyon ng peace agreement. Gusto ng Amerika na limitahan ng Iran ang nuclear program nito at pigilan ang uranium enrichment sa loob ng maraming taon. Ngunit ayon naman sa Iran, kailangan munang alisin ang sanctions and military pressure bago sila pumayag sa ilang kondisyon ng US. Dahil dito, tila paulit-ulit na bumabagsak ang usapan. Ngayon, isa sa pinakamainit na issue ay ang Strait of Hormuz. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng malaking gulo rito, posibleng tumaas ang presyo ng langis at maapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa. Ayon sa reports, patuloy ang tensyon sa lugar na ito habang may mga barkong hindi makadaan ng maayos dahil sa security concerns. May mga bansa rin sa Middle East na nangangambang lumawak ang conflict kapag nagkaroon ulit ng military action. Sa katunayan, may ilang Gulf countries umano na humihiling sa Amerika na iwasan muna ang panibagong pag-atake habang nagpapatuloy ang negosasyon. Ayon pa sa ilang reports, pansamantalang ipinahinto umano ni Trump ang planong military strike matapos makatanggap ng panibagong peace proposal mula sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan bilang mediator. Pero kahit may bagong proposal, hindi pa rin malinaw kung magkakaroon ba talaga ng permanenteng kasunduan. May mga analyst na nagsasabing sobrang laki pa rin ang agwat ng dalawang panig. Habang gusto ng US na tuluyang bawasan ang kakayahan ng Iran pagdating sa nuclear development, gusto naman ng Iran ng garantiya tungkol sa sanctions, seguridad, at control sa ilang strategic areas. At dahil walang malinaw na kasunduan, maraming eksperto ang natatakot na baka isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magdulot ng mas malaking conflict. Dagdag pa rito, maraming defense analysts ang nagsasabing hindi lang simpleng political tension ang nangyayari ngayon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa ilang observers, isa raw itong power struggle para sa impluensya sa Middle East. Matagal nang magkaribal ang dalawang panig pagdating sa military presence, oil routes at geopolitical influence sa rehiyon. Kaya naman bawat galaw ng Amerika, Israel at Iran ay mahigpit na binabantayan hindi lang ng Middle East kundi ng buong mundo. Sa social media, mabilis ding kumalat ang iba't ibang videos at reports tungkol sa umano'y paggalaw ng military assets sa ilang strategic locations. Bagamat marami rito ay hindi pa fully confirmed, lalo nitong pinapataas ang takot ng publiko na baka magkaroon ng panibagong military escalation anumang oras. May ilang analyst din na nagsasabing kapag hindi naging matagumpay ang kasalukuyang negotiations, posibleng bumalik ang sitwasyon sa mas matinding confrontation kaysa noong mga nakaraang taon.
At kapag nangyari iyon, maaaring madamay hindi lang ang US at Iran, kundi pati ang ilang allied countries sa rehiyon. Bukod sa usaping military, malaking epekto rin ang posibleng maramdaman ng ordinaryong mamamayan sa iba't ibang bansa. Kapag tumaas ang presyo ng langis, posible ring tumaas ang presyo ng gasolina, transportasyon, at maging ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman maraming ekonomista ang nagsasabing dapat bantayang mabuti ang mga susunod na developments dahil anumang tension sa Middle East ay may direktang epekto sa global market. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang buong mundo habang hinihintay kung magkakaroon ba ng breakthrough sa negotiations o tuluyan ng lalala ang sitwasyon. Bukod dito, maraming netizens at observers ang nagtatanong, may posibilidad ba ng World War? Sa ngayon, wala pang indikasyon na hahantong agad sa World War ang sitwasyon. Pero aminado ang maraming analysts na delikado ang tensyon lalo na't maraming malalaking bansa ang may interest sa Middle East. Kapag lumala pa ang sitwasyon, posibleng maapektuhan hindi lang ang rehiyon kundi pati ang global economy. Isa pa sa pinag-uusapan ngayon ay ang epekto nito sa presyo ng langis at gasolina. Kapag nagkaroon ng disruption sa Strait of Hormuz, posibleng tumaas ang oil prices sa iba't ibang bansa. Kaya maraming investors at governments ang nakatutok ngayon sa bawat galaw ng US at Iran. Samantala, patuloy din ang diplomatic efforts ng ilang bansa para maiwasan ang mas malalang conflict. May mga reports na sinusubukan pa rin ng ilang mediators na paglapitin ang dalawang panig upang magkaroon ng long-term agreement. Pero ayon sa ilang observers, habang tumatagal ang usapan ng walang malinaw na resulta, lalong tumataas ang risk ng panibagong tensyon. Sa social media naman, hati ang opinyon ng publiko. May ilan na nagsasabing dapat nang magkaroon ng mas matinding aksyon laban sa Iran, habang ang iba naman ay naniniwalang diplomacy pa rin ang pinakamagandang solusyon upang maiwasan ang mas maraming problema. At habang nagpapatuloy ang usapan, maraming ordinaryong tao sa iba't ibang bansa ang nag-aalala sa posibleng epekto nito sa ekonomiya, presyo ng bilihin at global security. Sa ngayon, nananatiling tense ngunit kontrolado pa rin ang sitwasyon. Wala pang official announcement tungkol sa full-scale military escalation, pero malinaw na sobrang sensitibo ng bawat galaw ng dalawang bansa. Kaya naman maraming world leaders ang nananawagan ng pagpipigil at mas maayos na negosasyon bago pa lumala ang lahat. At habang wala pang permanenteng kasunduan, patuloy na babantayan ng buong mundo ang bawat update tungkol sa US at Iran. Kaibigan, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba magkakaroon ng mas malaking conflict sa pagitan ng US at Iran? O maayos pa ito sa pamamagitan ng diplomacy? Comment nyo ang opinion nyo sa baba. At ayan ang latest update tungkol sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ngayong araw. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na developments dahil posibleng magkaroon pa ng malalaking pagbabago sa mga darating na araw. Kung gusto niyo pa ng mas maraming world news updates, geopolitics, and international issues, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood, kaibigan. At magkita-kita tayo sa susunod na video.